Ang isang ito ay galit na sumigaw, nanilinlang raw sila, na sa umpisa raw nagkasando na magpapadala sila ng tulong para sa rebelyon, tapos biglang sasakupan na pala ang kanilang lupain. Galit na galit pa ang mga ito na kausap ang lalaking nakaitim, na ang mga tiyanyo raw ay mga mandurugas, mga asong lobo, kaya ipapakita raw nila ang kanilang kapangyarihan. Kaya lang natawa lang ito ng bahagya, at wala raw kakwenta-kwenta ang mga pinagsasabi. Dagdag pa nito, inamin nito na ang emperor nga raw ng tiyanyo ang nag-invite na ipadala ng Quanrong ang kanilang pangkat, kaya lang ang mga nangyari raw ay propaganda raw ng Quanrong emperor para masigurado ang trono. Sabi pa nito, ngayong patay na raw ang emperor ang pangako ay hindi na raw magagawa pang matupad, at ang kalabang pangkat raw ng Quanrong ay namayagpag na ang kapangyarihan. Dahil sa mga salitang iyon ng mga ito ay nagulat, hindi nagustuhan ang mga nangyayari. Kaya sumigaw ang isang ito, wala akong pake sa mga pinagsasabi mo, ang tanging alam namin ay ang lahat ng iyon ay mga tauhan ng tiyanyo, at tumulong ka sa kanila galit na sabi nito. Sabi naman ng isang ito, maraming puwersa sa tiyanyo, kung susuportahan mo ang isa, tiyak na magiging kalaban ka ng isa, sa huli natalo kayo, kaya malinaw na sa maling pangkat kayo sumama. Kung iisipin rin ninyo, sa mata ng ibang pangkat, tinutulungan ninyo ang mga kalaban nila, nakangising sabi nito. Dagdag pa ng lalaking nakasuot ng jacket, ang dapat sisihin raw ng mga ito ay ang kanilang emperor, dahil sa mga maling desisyon, na nagresulta sa isang malaking delubyo, at sinabi pa nito na ang pangkat raw ng mga ito ay mahihina. Nagalit ang lalaki at sumigaw, tumigil ka, na napatitig naman ito ng hindi sa kanyang kausap ngayon. Hinampas niya ang lamesa, ang aming emperor ang pinaka-the best sa lahat, nang mawala ang aming tahanan, tinulungan niya kaming makahanap ng matutuluyan, sabi ng lalaki. Sabi naman nito, pinaka-the best sa buong mundo. Tanong nito, sabi nito, trabaho niya ang lahat ng sinabi mo, kung hindi niya magagawa ang mga iyon, hindi siya karapat-dapat na maging emperor. Sabi pa ng nakaitim, para naman sa Tuobatay-shan, hindi na masama ang isang iyon, kaya lang para sabihin hindi siya natatalo ay dati pa yun, dahil tapos na siya, sa tiyanyo durog ang pinagmamalaki mo. Dahil sa mga sinabi ng nakaitim ang isang ito ay talagang nagalit na, walang hiya ka. Sino ka para insultuhan ang aming emperor? Sigaw ng mga ito sa lalaking nakaitim, na bawal raw manirahan ang mga tiyanyo sa lugar na ito, dahil uubusin nilang lahat ang mga kalaban. Dito ay naiinis na ang isang ito, dito ay binanggit niya kung gaano kaina ang mga kalalakihan sa kanyang harapan ngayon. Dagdag pa nito, kayong mga aso, buksan ninyo ang inyong mga mata, at tignan ninyong maigi kung gaano ako kalakas, ako ay nasa 8th layer ng Radiant Stage, inis na sabi nito. Naagad namang nagulat ang isang ito, iyon ay dahil kaya silang ubusin ng lalaking nakaitim. Dahil doon, agad nang inig sa takot ang mga challenges na ito, mga hangal raw sila at hindi nila nakita ang cultivation level ng ating bida. Dito ay muli itong nagtanong, bakit hindi kayo kumikilos ngayon, akala ko ba papatayin ninyo ako? Dahil doon, napatigagal ang mga ito, hindi na nila alam ang kanilang gagawin. Sabi pa ng lalaking nakaitim, nagtataka talaga ako bakit ang emperor ninyo ay sumali sa kaguluhan sa tiyanyo. Mukhang lahat ng tao sa Quanrong ay mga hangal talaga, tapang-tapangan, pero mga hangal lahat, sabi nito. Dagdag pa ng ating bida, kayo ba at ang inyong pinuno ay talagang gumagamit ng utak? Mga bobo kayong lahat, na ang mga ito ay talagang takot na. Biglang pumikit ang isang ito, kung hindi kayo kikilos ngayon. Edi ako na ang kikilos, sabi nito na ang kamay ng lalaking nakaitim ay itinaas niya, na ang mga ito naman ay dali-daling gumalaw, dahil kung wala silang gagawin tiyak mamamatay silang lahat. At ayun na nga, nagpatira pa ang mga kalalakihan at humingi ng tawad sa ating bida. Dito ay nanlaki ang mga mata nito, nagtataka sa ginagawa ng mga taga-Quanrong, dahil ang gagawin lang naman niya ay magtatanong, at pag hindi nasagot ng mga ito ay umalis na sa harapan niya. Kaya agad nakahinga ng maluwag ang isang ito, magtatanong lang pala raw. Dito ay nagtanong ang lalaking nakaitim kung sino raw ang kalaban nila ngayon, kung anong pangkat, ano hindi mo alam. Sagot ng lalaking bobo, sabi naman ng ating bida, kung alam ko tatanungin ba kita. Galit na tanong nito na agad nagpakawala ng itim na aura na para bang lulusoan na niya ang kanyang kausap, sabi ng lalaki, Sir, ngayon ay kalaban namin na ng tiyanyo,
at kayo po ay taga-Tianyu, kaya akala ko alam po ninyo. Dito ay napahinto ang isang ito, at nagtataka kung gaano nakatagal na naglalaban. Dito sumagot ang isang ito na 1 buwan na raw, at kumilos na raw ang emperor at nakakuha ito ng suporta sa protectorate sect, at nangako na kukunin ang nakuha sa kanilang lupa. Dito ay biglang nalungkot ito, at nasabi na nahirapan raw ang kamahalan, dahil pilit raw na itinatama ang pagkakamali nila noong nakaraang 8 taon, kaya nagtalaga ng martial law sa buong Quanrong, para maiwasan na makapag-espiya ang mga taga-Tianyu. Habang nagsasalita ito, bigla siyang nagulat, at may napagtanto siya na mali niyang nagawa. Teka, sabi nito, sabi naman ng nakaitim, huwag kang mag-alala, hindi ako espiya, matagal na panahon na akong umalis ng Tianyu, pabalik na sana ako, kaso hindi ko alam ang mga bagay na ito. Ang isang ito ay gulat na gulat sa mga nalaman niya sa lalaking nakaitim. Dito ay muli itong nagsalita na may malaking problema raw rito, iyon ay dahil base sa lakas na taglay ng Lu Clan, ang Quanrong ay walang tiyansa na masakop ang Tianyu, at sinabi pa nito na nagkakampi-kampihan na ang mga sekta. Dagdag pa nito, na maaaring may gumagawa na naman raw ng hakbang sa likod ng mga labanang ito, na posibleng ang mga nasa itaas raw ay gumawa ng mga kasunduan. Sabi pa ng isang ito, isa lang ang malinaw rito, kayong mga taga-Quanrong ay walang pag-asa na manalo rito. Gusto ko lang malaman, may mga sikat na bundok ba kayo rito, ilog, o magagandang lugar? Tanong ng ating bida, na ang isang ito naman ay napatingin sa kanyang mga kasamahan kung may ganang lugar ba sila rito. Napahawak sa batok ang isang ito, na ang lugar raw nila ay hindi kagaya ng Tianyu na may magagandang kabundukan, dahil tuyo raw ang lupain ng Quanrong. Kung gusto raw ng ating bida ng magandang lugar, mas maigi raw pumunta ito ng Tianyu. Dito ay muling nagtanong ang isang ito, paano naman daw ang mga delikadong lugar, kagaya ng mga lugar kung saan may mga kinakaing tao, at mga halimaw ay nawawala. Dito napaisip pa ito na ang wind hole ay isang lugar kung saan ang mga spiritual energy ay natitipan, kapag nagtipon raw ang mga enerhiya na bagay sa cultivation, kaya raw nitong paalain o sirain ang isang lugar. Nagulat ang kausap ng ating bida sa mga sinabi nito, at nagtanong kung saan raw niya narinig ang mga balitang iyon, kahit raw natuyo ang lupa nila. Hindi raw ito lugar talagang patay, dahil kung pinamumugaran raw ito ng mga halimaw o kung ano paman, tiyak raw ay ubos na sila. Dito ay napaisip pa ito na maaari raw ang Old Dragon ay nagkamali sa pagkaguhit ng mapa, wala raw windhole na lugar sa lugar ng Quanrong. Dahil doon, napahawak sa mukha itong ating bida, at nasabi na ang mapa raw talagang walang kwenta, napakalaki raw ng 5 states, saan raw niya hahanapin ang 8 great wind holes. Maya-maya pa'y biglang may lumipad na lamesa sa lugar na ito, na may sumisigaw. Kayong lahat, simula sa mga araw na ito, ang lugar na ito ay inupahan na ng aming ika-6 na prinsipe, ang lahat ng walang kinalaman rito ay mag-sale-ayes na, sigaw nito na kala mo kung sino. Kaya lang matapos sumigaw ng 2 lalaking pumasok, tinignan lang sila ng mga taga-Quanrong at walang ginawa. Dahil doon na aning ang isang ito, anong nangyayari rito, mga bingi ba kayo? Ang ika-6 na prinsipe ay inupahan na ang lugar na ito, kaya mag-sale-ayes kayong lahat, utos nito. Kaya lang ang mga taga-Quanrong na nasa loob ay sumenyas na manahimik ito, dahil baka mamatay silang lahat, na nagtaka naman ang lalaking dumating. Dito ay nagsalita ang ating bida, sabi nito, saan galing ang 2 baliw na asong ito na nakapasok rito? Seryoso na mabigat na sabi nito. Sabi pa ng ating bida, ang boses nila ay masakit sa aking tenga. Sabi nito na agad nagpakawala ng kanyang aura na nakamamatay, na may pagtitigri na para bang tatapusin niya ang 2 asong maingay. Kaya lang mga bulag rin ang mga ito at hindi nakita ang lakas ng ating bida, sumigaw ang isang ito, sino ka para istorbuhin ang prinsipe? Galit na sabi nito na ang kanyang kasama ay mukhang nakaramdam na. Kaya lang walang ano-ano'y ang 2 lalakan pumasok ay bigla na lang naglaho na parang bula, na tanging ang mga katas ng dugo na lamang ng mga ito ang naiwan sa kanilang kinatatayuan. Ang mga kalalakihan sa loob ay nagulat sa kanilang nakita, dahil ni buto o parte ng katawan ng mga ito ay walang nakita ni iisa, parang natunaw at naging dugo na lamang. Sabi ng ating bida, ayan, mas tahimik na ngayon. Sabi nito, napabuntong hininga pa ito, saan na raw siya pupunta ngayon kung wala rito ang windhole na hinahanap niya. Ang mga ito na nakita ang pangyayari ay lalong nanginig sa takot, sabi ng mga ito,
Ano iyon? Sa isang iglap parehas na bura ang dalawang iyon. Ang dalawang iyo ay mga tauhan ng ika-6 na prinsipe, hindi basta-basta ang mga iyon, pero namatay lang sila na parang insekto. Maya-maya pa'y may bumukas ng pinto, at papasok na naman sa silid na ito. Isang matandang lalaki ang pumasok ngayon sa loob, sabi nito, "Hualir, huwala siya, tapos na ba kayo?" "Paparating na ang prinsipe," sabi nito. Kaya lang hindi niya nakita ang dalawang lalaki, nagtataka ngayon ito sa mga dugo na nasa ibaba, at nasabi lang nito, "Ang sabi ko sa inyo wala kayong papatayin, paano kakain ang prinsipe rito kung may dugo sa paligid? Bilasan ninyo at linisin ito," sabi ng matandang lalaki. Kaya lang pagtingala niya nakita niya ang maraming kalalakihan sa loob. Anong nangyayari? Bakit ang daming tao rito? "Paparating na ang prinsipe, bilasan ninyo." At muli pang sumigaw ang isang ito, "Hualir, huwala siya, lumabas na kayo, bilasan ninyo." Galit na sigaw nito na napakaingay rin. Kaya lang bigla itong natigilan, may nakita siya sa unahan na bagay na kumuha ng kanyang atensyon. Dito ay agad niyang nakita ang antas ng lakas ng lalaking may kasuotan na itim, sabi nito, "Ano, siya ay nasa 8-layer radiant stage na? Ang buong nasa sakupan ng ika-6 na prinsipe ay walang nilalang na nasa 8th stage, sino siya?" Tanong ng matanda sa kanyang sarili. Dito ay nagtanong ito sa isang lalaki, sabi nito, "Asa na ang dalawang matikas na lalaking pumasok rito?" Sabi naman ng kausap nito, "Sila po ba? Ayan po, tinatapakan ninyo," sagot nito. At napatingin pa siya sa kanyang paa, at nagulat sa dugong nakita niya. Dahil doon, nanlaki ang mga mata ng isang ito, hindi makapaniwala na ang malakas na tauhan nila ay patay na ngayon na wala man lang naiwan na bakas sa mga ito maliban sa dugo. Dito ay may kung anong pumasok na katotohanan sa kanyang isipan, iyon ay ang nilalang na pumatay sa kanyang mga tauhan. Dito ay alam niya na ito ang pumatay sa mga tauhan niya, at dahil siya ay nasa 4th stage lamang. Hindi niya kakayanin ang lakas ng ating bida. Dahil doon, agad-agad na lumayas ang matandang lalaki, alam niya na wala siyang magagawa, kaya dali-dali itong hihingi ng tulong. Matapos makita ang matandang lalaki na lumabas, sabi ng mga taga-Quanrong, "Ano?" Tumakas lang siya, isang kahihiyan para sabihing tauhan siya ng ika-6 na prinsipe, mga mahihinang nilalang talaga. Sa oras na makita ang malakas ay nagmamadali ng tumakbo palayo, mga duwag na aso. Lumipas pa ang mga oras, at muli na namang bumukas ang pinto ng silid na ito, at may mga anino ng mga nilalang ang lumitaw rito. Ayun na nga, hindi lang isa, kundi 4 na sila. Ang matandang lalaki kanina ay may kasama pang 4 na matandang lalaki ngayon. Dahil dito, ang mga ito ay nagulat sa kanilang nakita, ramdam nila ang lakas ng mga matatandang dumating, at pakiramdam nila ay magkakaroon ng matinding labanan rito, kaya kailangan na raw nilang tumakas ngayon. Ganon nga ang nangyari, ang mga taga-Quanrong ay nagmamadali ngayon na lumabas ng pinto, pero ang mga matatandang lalaki na pumasok ay nanatiling nakatayo lang. Agad nagpakilala ang matandang nasa unahan, sabi nito, "Ako ay ang High Venerable Jin Buhua ng ika-6 na prinsipe ng Quanrong Empire, nakikiusap po ako na palampasan ninyo ang kabastusan ng aking mga tauhan," sabi nito. Kaya lang sabi ng ating bida, "Magsil-iyes kayo," mixing sagot nito. Kaya lang ang matandang nasa likuran ay nagalit, "Bastos na bata, anong sabi mo?" Galit na tanong nito sa ating bida. Ang isang ito naman ay muling nagsalita, "Sir, nirerespeto po namin kayo bilang kauri namin na Radiant Stage Cultivators, at hindi namin nais na kalabanin kayo, kaya nga namin nakalimutan ang ginawa mong pagpatay sa aming mga tauhan." Sabi pa ng matandang lalaki na nakakulay asul na kasuotan, "Kahit ikaw ay nasa 8th stage ng Radiant Cultivation, pinakamalakas sa Quanrong ngayon, hindi mo magagawang talunin ang bilang namin. At hindi maganda para sa iyo sa oras na maging kalaban ka ng pamilya ng imperyo ng Quanrong, kaya nais kong pag-isipan mo ang mga gagawin mo ngayon," payo ng mga ito sa ating bida. Dito sabi ng ating bida, "Puro tahol hindi naman marunong mangagat," mixing sagot nito. Dagdag pa nito, "Mga matatandang hukluban, matagal na kayong lipas, ang mga ngipin ninyo ay mapupurol na," sabay tawa nito na ang mga mata ay talagang gusto ng ubusin ang 4 na matandang lalaki. Dahil sa sinabi ng ating bida, ang mga ito ay agad nagpalabas ng kanilang enerhiya, talagang nainsulto ang mga ito sa sinabi ng batang nasa harapan nila.
Muling nagsalita ang matandang nasa unahan, Sir, hindi ko alam kung sino ka o kung gaano ka pa kalakas, pero sumusubra na po kayo. Dagdag pa nito, kung ako na si Jin daw ay hindi kikilos ngayon, ang buong mundo ay pagtatawanan ako ngayon, nagwawala na nga ang enerhiya nito ngayon sa galit. Sabi naman ni Joey Fan sa kanyang sarili, hindi maganda ang mood ko ngayon. Sakto ang dating ninyo, sabi nito na sa apat na matatandang nilalang niya bubuhos ang kanyang inis. Mamatay ka, sigaw ng isang ito na talagang galit na galit. Kaya lang hindi natuloy ang kanyang pagsugod, huminto, na para bang may kung anong nakita ito. Ayon naman pala, may pumasok na naman na nilalang sa pinto ng silid na ito, mukhang ito na ang prinsipe, dahil napatingin pa ang mga matatanda. Agad namang nakita ng ating bida ang pumasok na binatilyo, isang titig na talagang naiinis na ito sa mga nangyayari. Agad nagpakita ng paggalang ang mga matatandang ito, mahal na prinsipe, kaya lang ang prinsipe ay naglakad lang pasulong. Sabi nito, ikaw ay sabi nito. Sabi ng ating bida, ako ang nilalang na pumatay sa iyong dalawang aso, tapos ngayon may apat na geraang na aso ang gustong kagatin ako, ngayon ka lang pupunta matapos mangyari ang mga ito, sabi ng ating bida. Dito ay inalis na ng ating bida ang takip sa kanyang ulo, sabi nito, hindi na kailangan pang magpanggap at makipaglaro sa inyo, hintayin mo pagpatay ko sa kanila, kung gusto mo ring mamamatay wala akong pake, isasama kita sa kanila, sabi ng ating bida. Sabi nito, ikaw si Joe Fan, hindi ka pa pala patay. Ako ay matinding tagahanga mo, sabi nito na tuwang-tuwa na makita ang ating bida. Dahil sa sinabi ng prinsipe, ang galit na ating bida ay natigilan ngayon, ha? Anong sabi mo? Sabi nito na hindi maintindihan ang nangyari. Dito ay naaaning itong si Joe Fan, ha? Nagkakilala na ba tayo? Tanong nito na nagtataka. Sabi ng isang ito na tuwang-tuwa, Joe, ay hindi, Sir Joe Fan, hindi pa po tayo nagkikita pero nakita ko na po kayo, sabi nito na masayang masaya. Sino kang hangal ka, at kailan mo ako nakita? Tanong nitong si Joe Fan na gulong-gulo. Dito ay masayang sumagot pa ito, nakita ko po kayo sa Double Dragon Sir Joe. Dagdag pa ng isang ito na kala mo ay sumasayaw, ako po ay representative ng Quanrong Empire, kitang-kita ko po kung paano ninyo tinalo ang lahat ng team ng Beast Taming Sect, at doon ay sumikat ang inyong pangalan, mula sa pinakamababang sect, ngayon ay isa na sa mga the best na disipulo sa Western Land. Talagang naluluha po ako noon Sir Joe, sabi ng prinsipe, nasabi naman ng ating bida, hindi na ako magtataka kung bakit hindi ko napansin noon. Nagtanong si Joe Fan, bata, ikaw ay ang ika-6 na prinsipe ng imperyo ng Quanrong. Tanong nito, opo, sagot naman ng batang prinsipe. Sabi pa ng isang ito, kung ganun, ang Beast Taming Sect ay ang inyong guardian sect. Kaya bakit ka natutuwa ng ganyan na makita mo ako, gayong ako ang pumalbo sa kanila? Tanong nito na naguguluhan. Sila ba, wala iyon, mga puppet masters ang namin sila. Wala na ngayong tumatayo para sa kanila dahil sa mga kalokohan nila, kaya tignan mo ang sinapit nila noon sa Double Dragon Gathering, wala na silang kinalaman sa amin, sabi nito na naiinis-inis pa. At biglang naging masaya na naman ang prinsipe, sa katotohanan nga lang po Sir Joe ang mga suntok ninyong iyon talagang bumuhay sa amin, sabi naman ni Joe Fan. Okay, walang problema, pero wag mo silang tatawagan ng mga kasuklam-suklam, dahil ang mga iyon na nasa likuran mo ay wala ring pinagkaiba sa kanila, sabi nito. Dito ay napahawak sa batok ang prinsipe, at ang sabi na ang pangangaral raw ni Joe Fan ay talagang tama. At nangako ito na hindi na raw niya hahayaan na magkamali pa ang kanyang mga tauhan, dito naman ay lalong naguluhan itong ating bida, teka, ano naman kinalaman ko dyan kung magiging mabuti na sila o hindi? Tanong nito, sabi naman ng isang ito, tama-tama po, si Sir Joe ay mataas ang ambisyon, kaya bakit nga naman mag-aaksaya pa kayo ng oras sa isang tulad ko na nagkamalo, pero dahil nga po nabanggit ninyo, kaya gagawin ko ang lahat para maitama po sila, sabi nito. Dahil doon, agad na sumigaw ang prinsipe, Venerable Jin, sabihan mo ang iba na pinagbabawalan ko na silang gamitin ang kanilang kapangyarihan sa mga tao, kung hindi gugulong ang ulo nila. Nakakahiya kayo, anong pinagkaiba na natin sa mga walang kwentang Beast Taming Sect na iyon? Ano na magiging tingin sa atin ngayon ni Sir Joe Fan? Sabi nito,
na nanglaki ang matandang lalaki sa likuran sa mga sinabi ng prinsipe. Dahil doon, agad sumang-ayon ang matandang ito, at wala nang nagawa kundi ang makinig sa kanilang kamahalan. Ang isang ito naman ay talagang nagugulat na lang, hindi naman daw siya ang pinuno ng Quanrong, kaya ano raw kinalaman niya sa mga ito kung magbabago sila o hindi. Muling kinausap ng prinsipe ang ating bida, sabi nito, Sir Zhou Fan, nag-alala po ako ng makarinig ako ng mga balita na kayo po raw ay napatay, naghandog po ako ng mga panalangin. Na may pagluha pa sa inyong pagkamatay, pwede po ninyo silang tanungin, sabi nito. Pero bakit ganun po, naririto kayo buhay na buhay? Ibig sabihin po ang mga balitang kumalat ay isang malaking kasinungalingan lang. Tanong nito. Dito ay nangiti itong ating bida sa sinabi ng prinsipe sa Naya. Gusto nilang makuha ang buhay ko. Hindi ganun kadali iyon, sabi nito na napakaangas talaga. Dahil doon, ang isang ito ay nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. At ayun na nga, talong-talon sa tuwa ang isang ito, napaka-cool po talaga ninyo. Kita ninyo? Ito si Sir Zhou Fan ang pinaka-the best sa Double Dragon Gathering? Ang aking idol, siya ang pinaka-the best. Ang mga ito naman ay wala nang nagawa pa, nasabi na lang ng nasa gitna, opo. Siya nga po ang pinaka-cool sa lahat. Ang isang ito naman ay nasusuka na sa ginagawa ng prinsipe, na abang ginagawa na siyang santo ng mga ito. Sabi lang niya sa sarili, kailangan ko nang makaalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Naglakad na ng ating bida, sabi ng prinsipe, Sir Zhou saan po kayo pupunta? Naririto na po kayo sa Quanrong. Kaya bakit hindi po muna kayo manatili at ipaghanda kayo ng isang piging? Sabi nito, okay lang, wala akong makita sa lugar na ito na kailangan ko, kaya aalis na ako, sabi ng ating bida. At naglakad na nga ng patuloy ang ating bida, teka po Sir Zhou Fan, ano po ang inyong hinahanap ngayon? Alam na alam ko po ang lugar na ito kaya maaari ko po kayong matulungan, sabi nito. Dahil doon, napahinto itong ating bida sa sinabi ng prinsipe. Dito ay lumingon pabalik ang ating bida sa prinsipe, at sumagi sa isip nito, na ang wind tunnel na kakaiba talaga ay maaaring alam ng isang maharlika tulad ng prinsipe, lalo pa ang prinsipe sa nasa harapan niya ngayon ay ang ika-6 sa Quanrong, kaya tiyak niya na matutulungan na siya nito. Kung ganun, hayaan mong magtanong ako sa iyo, sabi nito, may mga kaina-hinalang lugar sa Quanrong na talagang napaka-delikado at nakamamatay na lugar. Tanong nito. Lugar na talagang kapansin-pansin ba? Sabi nito na nag-iisip-isip pa ngayon. Muling nagtanong ang Lakakim pumunta po ba kayo rito dahil gusto ninyong ma-enjoy ang aming lugar? Sabi naman ng ating bida, oo, para ganun na nga. Dito ay masayang idinipa ng prinsipe ang kanyang braso, sabi nito, tama po ang punta ninyo, maaaring tuyo ang lupain namin rito, pero hindi naman kulang sa mga magagandang tanawin ang aming lugar. Ang aking bagong tayong mansion ay talagang kahanga-hanga, maaari mong masabi na parang langit sa lupa ang lugar na iyon, at tinitiyak ko sa inyo na wala kayong makikitang ganong lugar sa lipang lupain. Dito ay napahinto ang ating bida, at nasabi nito, talaga ba? Tanong nito na mukhang naririto nga ang kanyang hinahanap na lugar. Sabi naman ng prinsipe, syempre naman po, tiyak na kukunin ng iba ang lugar na iyon pag nalaman nila. Sabi pa ng isang ito, ang aking ama nga po nakita iyon at gustong tayuan ng Summer Palace, kaya lang pinaglaban ko talaga at kinuha uli ito sa kanya, ang lugar na iyon ay sa akin lang, wala nang iba, si ama ay kailangang magpaalam sa akin gusto niya itong masilayan man lang. Sabi pa ng prinsipe, Sir Zhou ngayong naririto po kayo, maghahanda po ako ng isang piyesta, mag-enjoy po kayo sa ganda ng lugar na iyon habang may hawak na wine sa inyong kamay, sabi naman ni Zhou Fan, sayang lang ang oras, Tara na pumunta na tayo sa sinasabi mong lugar. Sige po, tara pupunta na tayo, sabi ng Prince Sopa na sumunod na kaagad kay Zhou Fan. Kaya lang biglang tinawag ng mga elder ang prinsipe kaya napahinto kaagad ito. Kamahalan, pakiusap huminto po muna kayo saglit, may laban po kayong kinahaharap ngayon, at kailangan po ninyong ayusin ang gulong nangyari. Naiintindihan ko po na hindi ninyo siya kayang tanggapin sa inyong tahanan, kaya dito po. Kayo nagpunta, paalala ng mga ito sa prinsipe sa totoong plano kung bakit sila naririto. Sabi pa ng isang ito, pero kung aalis po kayo, tiyak na magagalit po ninyo si Elder Shi. Paano po iyon? Hindi po namin kayang tanggapin ang galit niya, sabi nito.
Dito ay sumigaw sa galit ang isang ito, bakit naman ako hihingi ng tawad sa matandang ahas na iyon? Kailanman hindi mangyayari iyon. Ako ang unang nakakita sa babaeng iyon. Tapos ang ahas na iyon kukunin niya. Tapos pinatay pa niya ang lahat kong tauhan. Tapos gugustuhin ni ama na humingi ako ng tawad, para saan pa? Tanong ng prinsipe. Sabi pa ng prinsipe, ang elder ng beast taming sect ay walang halaga. Ang alam lang niyang gawin ay pumunta ng Quanrong at manggulo. Ang dahilan kung bakit tayo naririto ay dahil sa inyong mga duwag na gustong gawin ito. Sabi naman ng matandang ito, kamahalan, kayo po ay nagseselos lang, tapos ang mga tauhan po ninyo ay mga walang halaga po iyon. Si Elder Shi ay isang ethereal stage expert, na kahit ang inyong ama ay walang magagawa talaga, kung hindi dahil sa mga beast taming sect na pumihil sa kanya, tiyak na patay na po tayong lahat pag-aalala nito. Dagdag pa ni Venerable Jean, kailangan lang po ninyong gawin ay ang humingi ng tawad at makipag-ayos sa kanya para mawala ang galit niya. Sabi naman ng prinsipe, pag sinabi kong hindi, hindi. Walang kinakatakutan si Sir Joe, nanalo siya sa Double Dragon Gathering ng walang kahirap-hirap, susundan ko ang pinakita niya sa akin, at hindi matatakot sa ahas na iyon. Sabi nito, sabi naman ng ating bida, bakit parang pakiramdam ko pamilyar ang mga pangyayaring ito, sabi niya. At naglakad na nga palabas ang prinsipe, sabi pa nito, Sir Joe Fan, kaya na po, pumunta na tayo sa mansion para uminom, hayaan na po ninyo ang mga gerang na iyan na makipagkita sa ahas na iyon. Muling nagsalita ang matandang lalaki na si Venerable Jean, at kinausap ang ating bida, na napalingon naman ito. Sir Joe Fan, rinig na rinig ko po ang mga papuri sa inyo ng aming prinsipe, kaya lang kilala po siya na mahilig magyabang, lalo na sa mga taong talagang gustong-gusto niya, kaya hindi po ako naniwala sa mga sinabi niya patungkol sa inyo, tunay nga po na malakas kayo at hindi iyon may kakaila, kaya lang ang eldership po na iyon ay nasa ethereal stage expert. Kapag nagalit po ang isang iyon, pupunta iyon sa aming kamahalan sa ama ng prinsipe, at hindi po iyon matatapos lang sa prinsipe, tiyak na madadami po kayo. Sabi pa ng isang ito, mas maigi po na umalis na lang kayo para hindi kayo madamay, na itong si Joe Fan naman ay napatitig ngayon sa sinabi ng matandang lalaki. Sabi ng ating bida, tama ang lahat ng sinabi mo, lahat ng pangit sa prinsipe ay totoong lahat. Dagdag pa nito, kaya lang ang inyong kamahalan ay hindi niyayabang ng walang dahilan ng taglay kong lakas, ang pinagmamalaki mong ethereal stage expert na iyon ay hindi man lang bumibigat na tulad ng isang balahibo sa aking mga mata, maangas na sagot ng ating bida. Sabi pa ng ating bida, kung totoo talaga ang pangako ng prinsipe ninyo sa akin na mahanap ang hinahanap kong lugar. Hindi ako mag-aatubili na makialam, at babalatan ko ng buhay ang Elder Snake na sinasabi ng inyong prinsipe para lang mawala na ang kasamaan niya sa inyo, sabi nito na may ngiti na talagang nakakapanabot ang gagawin nito. At hindi nga nagtagal ay lumabas na ang prinsipe at ang ating bida ng silid na ito. Ang mga ito naman ay naiwan na lang sa loob, sabi ni Venerable Jean, nawala na ba sa katinoan ang batang iyon, siya ay 8th level lamang ng Radiant Stage, at nangangahas na kalabanin ang isang Ethereal Stage expert. Hindi na ako nagtataka bakit nagkaganon ang ating prinsipe, yung hinahangaan pala niya ay napakayabang rin. Sumagot naman ang matandang lalaki na dilaw ang buhok, sabi nito. Elder Jin, umalis na ang ating kamahalan, anong gagawin natin pag dumating ang Elder Snake na iyon? Sabi naman ni Jin, ang ating kamahalan ay talagang hindi nag-iingat, wala na tayong magagawa kundi tayo ang mag-ayos ng mga pagkakamali niya. Sabi pa ng isang ito, sana na lang talaga ay hindi palalay ng isang iyon ang gulo, kasi kung hindi, tiyak na ang Emperor ay kikilos at hihingi ng tulong sa Beast Taming Sect para lang pigilan siya. Asa na ba ang mga tauhan sa restaurant na ito? Hindi ba ninyo ako naririnig? Nagpabook kami sa lugar na ito ngayong araw, asan na kayo? Kumilos na kayo, linisin ang lugar na ito, sabi ni Venerable Jean, na sila ay nasa Drunken Wolf Restaurant. Sa labas ay may naglalakad ng isang nilalang palapit sa nasabing restaurant. Ang isang ito na ata ang Elder Snake, dahil sa anyo nito at sa ahas na nasa dibdib nito, sabi niya, totoo nga ang kasabihan na ang layon na nasa kulungan ay inaatake ng mga aso, kahit na pinalayas ako ng sect dahil sa aking nakaraang pagkakamali. Ako pa rin ay isang master na nasa ethereal stage, kaya ang emperor rito ay nirerespeto ako. Ngayon ay nasa tapat na siya ng nasabing restaurant kung saan magkikita sila ng prinsipe.
Dito ay galit na galit ito, dahil may isang spoiled na bata raw ang invite sa kanyang sa Pipitsughan na restaurant. Ito na ba raw ang tawag sa apology banquet, hindi raw ito mukhang paghingi ng tawad kundi pang iinsulto. Pagpasok ng Elder Snake, agad itong sinalubong ng 4 na kumag na ito, at malugod nilang tinanggap ang Elder Snake. Sabi ng isang ito, anong ibig sabihin nito, asan ang inyong master? Hindi ba lalabas ang batang iyon para salubungin ako? Tanong nito, dito ay agad na gumawa ng dahilan ng isang ito, patawad po Elder Snake, ang aming kamahalan ay hindi po nakapunta ngayon dahil masama ang kanyang pakiramdam, kaya inutusan na lang po niya kami ang tumanggap sa iyo. Dahil doon, agad na umatake ang Elder Snake sa 3 matandang hukluban, na tumalsik rin naman kaagad. Sawa na ako, makinig kayo sa akin kayong 4 kayo, pagbabanta niya sa 4 na Elder. Kung hindi dahil sa respeto ko sa Emperor ng Quanrong matagal ko nang tinuruan ng leksyon ang bastos na batang iyon, at hindi ko sana siya binigyan pa ng tiyansa na humingi ng tawad, at dahil ginawa niya sa akin ito, huwag ninyo akong sisihin kung magiging walang awa ako ngayon, sabi nito. Dahil doon, biglang lumipad na ang isang ito na napakatulan at mukhang pupuntahan nito ang prinsipe. Dahil doon agad napasigaw ito ng takot na takot, patay na, isang delubyo ngayon ang magaganap, delikado ang buhay ng ika-6 na prinsipe. Sabi naman ng isa, huwag kang mag-alala Venerable Jean, ang prinsipe ay kasama ngayon si Zhou Fan, at nasa ibang lugar sila ngayon wala sa palasyo. Dito ay nakahinga ito ng maluwag, tama, maaari pa natin siyang balaan, kung mahuhuli tayo, tiyak na lilipad ang ulo ng prinsipe. Sa kabilang banda naman, sa lugar kung saan naruroon ang ating bida at ang prinsipe. Dito po Master Zhou Fan, sabi ng prinsipe sa ating bida. At nagpatuloy ngang pumasok ang dalawa, na may 2 bantay sa labasan. Nang makadaan ang dalawa, nagtataka ang dalawang ito, sabi ng isa, sino iyon, bakit gano'n na lang tretuhin ng prinsipe iyon? Hindi ko alam bayaw, bakit mas maganda pa ang treto niya sa isang iyon kaysa sa kanyang ama, pagtataka ng mga ito. At nasabi pa ng dalawa na maaari raw ay natagpuan na ng prinsipe ang tunay na pag-ibig kaya mabait na raw ngayon. Sa loob nagpatuloy pa ang dalawa sa paglalakad, at tinuturo ng prinsipe ang daan. Dito ay napatingala ang ating bida sa taas ng gusali ng nasa harapan niya. Master Zhou Fan, alam po ba ninyo na may kasabihan na sinumang kayang umakyat ng mataas ay siyang malayo ang mararating, kung magagawa po ninyong maakyat ang itaas? Matutuwa po ang mata ninyo sa inyong makikita, sabi naman ng ating bida talaga ba? Tanong nito, ito ang pinakatuktok ng gusaling ito, na aakyatin ng ating bida at ng prinsipe. Dito nga ay malapit na ang dalawang ito, tuwang-tuwa ang prinsipe, sabi nito, Master Zhou naririto na po tayo. Matapos noon, ay dahan-dahan nitong binubuksan ang pinto ng nasabing silid na patungo sa pinakamagandang pwesto na makita ang lahat. At ayun na nga, dito ay tumambad ang lugar na ito sa mga mata ng prinsipe at ng ating bida, kitang-kita ito sa lugar nila Zhou Fan. Gulat na gulat naman si Zhou Fan, sabi nito, ito na ba ang pinagmamalaki mo sa aking lugar? Tuwang-tuwa namang sumagot ang prinsipe, opo. Hindi po ba't napakaganda nito? Dagdag pa ng prinsipe, tulad po ng alam ninyo ang lupain ng Quanrong ay napakatuyo, at ang ganitong malaking waterfalls dito ay napakabihira. Sinadya ko ang lugar na ito na itayo rito para ako lang ang makakita ng napakagandang lugar na iyan. Sabi nito, kahit ang aking ama na emperor nakikita lang ang ganda nito isang beses sa isang buwan, pero ako araw-araw talaga, na ang ating bida ay nagpipigil sa galit. Master Zhou Fan, hindi po ba napakaganda talaga ng lugar na ito? Masayang tanong nito, na ang ating bida naman ay napasigaw, napakaganda. Anong maganda dyan? Galit na sabi ng ating bida. Napaka-ordinaryo ng waterfalls na iyan, napakaraming ganyan sa Tianyu, sabi nito, iniisip mo bang pupunta ako sa ganitong kalayong lugar para lang makakita ng ganyan? Galit na sabi ng ating bida. Ang hinahanap kong lugar ay mga lugar na may kakaibang nangyayari, mga supernatural na lugar, kagaya ng lugar na pag pinasok mo hindi na makakalabas ang sinumang papasok, kagaya ng isang lugar ng pagmameditation ng isang araw ay katumbas na ng isang taong na pagmameditation sa labas. Dito ay nalungkot ang isang ito, sabi niya, ganun po ba, sabi po ninyo kasi naparito kayo para tignan ang mga tanawin sa Quanrong, at ito na po ang pinaka-the best na nakita ko sa Quanrong, sabi nito.
Dito ay tumalikod na ang ating bida, sabi nito mukhang wala sa Quanrong ang lugar na hinahanap ko, pinigilan naman siya nitong prinsipe. Saglit lang po, aalis na kagad kayo, manatili po muna kayo ng ilang araw rito. Hindi na, mukhang mali talaga ang mapa ko, subukan ko na lang ang swerte ko sa ibang lugar. Sandali lang po, kung mga nakakamanghang lugar talaga ang nais ninyo, dalhin ko na lang po kayo sa nakatatanda kong kapatid. Dahil doon, lumingon uli pabalik ang ating bida, sabi nito, ano, kuya mo? Opo, ang kuya ko, ang Crown Prince ng Quanrong, sabi ng prinsipe. Dito ay naningkit ang mga mata nito na nakatingin sa prinsipe. Sige, tignan natin yang sinasabi mo kung anong meron sa kuya mo, sabi ng ating bida. Kaya lang bago sila umalis biglang may sumigaw na pumihil sa ating bida at sa prinsipe. Naririto na nga ang mga top mole na ito, mahal na prinsipe, masamang balita po, hinahanap kayo ngayon ng Elder Snake para patayin. Tumakas na po kayo kamahalan. Papunta ngayon sa palasyo ang Elder Snake, mas maigi po na magtago muna kayo sa Imperial Palace, tiyak na ang presensya ng Emperor ang makakapagpaawat sa kanya. Dito ay napasigaw itong prinsipe, Elder Jin anong nangyari sa iyo? Ang walang hiyang ahas ba na iyon ang gumawa niyang sayo? Sabi nito. Dito ay sumigaw na ang isang ito, at nagsabi, isa itong malaking kalokohan, galit na sabi ng prinsipe. Tatlong napakalaking pagkakamali lang ay mapapalayas na, sa totoo lang ang pagkilos na kala mong kung sinong sigaw na papatay na lang ng walang kaawa-awang mga tao ay napakawalang silbi. Opo, kahit na Naple AS na ang isang iyon ng Beast Taming Sect, siya ay minsan paring naging elder ng kanilang sekta, kahit na baliin mo ang kanilang mga buto, konektado pa rin ang mga laman-laman nila, maliban na lang kung may malubhang pangyayari na pagtatakpan ng Beast Taming Sect. Kahit nakalimutan natin ang kanilang sekta, isa pa rin po siyang Ethereal Realm Expert, kahit siya lang mag-isa wala pong sinumang nilalang sa lugar po na ito ang may kayang labanan siya. Kamahalan kailangan po ninyo malaman kaagad kung ano ang pag-ibig o pagkaput. Masasayahan na po kami noon. Patawad po kamahalan sa sasabihin ko, pero parang isip bata po kayo mahal na prinsipe, may mga bagay po na hindi po ninyo pwedeng galitin o desisyunan ng hindi nag-iisip. Dito ay naiinis itong prinsipe, sabi nito, ang mga matandang iyon mga walang alam, nagsasanilang ng kaguluhan sa Imperial Capital. Sumigaw pa ang isang ito, ngayon balak pa niyang atakihin ako at patayin. Kailangan ba talagang may mamamatay na naman na inosente dahil sa baliw na ahas na iyon? Kung ganun paano dapat pamunuan ang Quanrong? Mukhang kailangan kong kausapin si ama ng personal para palayasin ang tatlong elder na iyon. Sabi pa ni Elder Jin, naku po, wala na pong saysay iyon. Hindi sa hindi nais ng inyong ama na paalisin sila, sadyang wala lang po siyang lakas na gawin iyon. Ang mga elder na iyon ay talagang walang sinusunod na batas, mga matitigas ang ulo at mahilig sa gulo, na hindi na nabantayan ng Taming Sect. Dito ay kumunat ang noo ng isang ito sa suliranin nila ngayon. At biglang may kung anong bagay ang sumagi sa kanyang isipan ngayon. Dito ay agad siyang humarap kay Zhou Fan, at nagtanong kung ano ba ang dapat raw niyang gawin ngayon. Sabi naman ng ating bida, kung wala ako rito, mas maigi na pumunta ka na sa Imperial Palace para humingi ng tulong. At para sa mga matatandang iyon, ang dapat ninyong ginawa ay naghati-hati kayo. Ang iba ay pumunta rito para maghatid ng balita, ang iba naman ay pumunta ng Imperial Palace para humingi ng tulong. Dahil doon, napahawak sa ulo ang isang ito, bakit ba hindi ko naisip ang bagay na iyon? Tama, nagpadala na lang pala sana kami ng tao na magbibigay ng ulat. Sabi naman ng prinsipe, pero yung sinabi po ninyo na naririto kayo ngayon sa aking lugar, ano ang dapat po nating gawin? Tanong nito, sabi naman ng ating bida, ngayong naririto ako, wala ka ng kailangan pang gawin. Ang kailangan mo lang gawin ay, hindi natuloy ang sinasabi nito. Dahil ang mukha ng isang ito ay parang batang tuwang-tuwa na nag-aantay na lollipop, naisip bata talaga. Sabi ni Zhou Fan, ang kailangan mong gawin ay dalhin ako sa Crown Prince, para makita ang sinasabi mong lugar, tapos punta ka na ng Imperial Palace at doon ka na magtago, sabi nito. Dito ay sumigaw ang mga matatandag makong, ang mahalaga ngayon ay ang buhay ng prinsipe. Wala tayong oras na dalhin kanya sa Crown Prince, tinuring kang panauhing pangdangal ng prinsipe. Tapos ganun ka walang kwenta ang plano mo, alam kong hindi mo pa nararating ang Ethereal Real, at walang balak na masangkot sa gulo,
ang nais lang namin ay magbigay ka ng suhestyon na tama naman. Matapos noon ay naglakad na pababa ang ating bida, okay, pumunta na kayong lahat sa Imperial Palace, at ako na lang pupunta sa Crown Prince, mukhang madali lang naman na mahanap ang lugar ng Crown Prince. Kaya lang ang prinsipe ay tumakbo bigla, saglit lang Master Zhou Fan, sabi nito na nagulat naman si Venerable Jin. Humabol naman ang mga matatanda, mahal na prinsipe, hayaan na po ninyo ang isang iyan, ang inyong buhay po ang mas mahalaga ngayon, sumigaw naman ang prinsipe. Buwisit, ano bang nakakagalak sa buhay, at ano bang napakapait sa kamatayan? Nasa harapan ko na ngayon ang si Master Zhou Fan na matagal ko nang hinahangaan, wala akong ibang dapat gawin kundi ang mapalapit sa kanya, sabi nito. Sandali lang Master Zhou, intayin po ninyo ako. Kaya lang paglabas nila ng lugar na ito, may sumisigaw mula sa itaas, na nagsabi, sa wakas. Naririto ka lang palang bata ka, ininsulto mo ako, binigyan kita ng pagkakataon na humingi ng tawad para sa iyong ama, tapos hindi ko ako sisiputin. Sabi pa ni Elder Snake, galit na talaga ako, kahit pahamarang ang iyong ama ngayon, hindi ko napapalampasan pa ang pagkakataong ito na patayin ka, na nagmamadali naman ang mga elder na puntahan ng prinsipe. At heto na nga, naririto na nga ang ahas na ito, paanong masusukat ng isang hamak na Radiant Stage Cultivator ang ethereal realm na lakas ko, sabi nito. Sabi pa nito, prinsipe, sa araw na ito ay, hindi natuloy ang kanyang sinasabi nang makita niya ang isang nilalang sa unahan niya. Ikaw, sabi ni Elder Snake, nakilala niya itong ating bida. 8 taon kitang hinanap, ngayon nakita na rin kita, sabi naman ng ating bida, sandali lang nagkita na ba tayo noon? Tanong nito, sabi ng isang ito, nagkita. Higit pa dun bata, nakangiting sabi nito na mukhang ito na ang pagkakataon niya para makapaghiganti. Sabi pa ng isang ito, kung hindi dahil sa iyo, hindi ako mapapalaya sa aming sekta, ilang beses mo akong ginaisang sa panaginip ko dahil sa puting buhok mo na iyan, sabi nito na galit sa ating bida. Itong si Zhou Fan naman ay patuloy na nag-iisip kung anong sinasabi ng matandang ahas. Sabi pa nito, nangako ako sa sarili ko na hindi ko makakalimutan ang lahat ng sakit na dinulot mo sa akin, na talagang ahas ang isang ito. Sabi naman ni Zhou Fan, sino ka ba talaga, tanong nito. Dito ay natawa ang isang ito, nakakatawa ka talaga, masyado kang makakalimutin, hindi na nakakapagtaka, matagal na rin, kaya marami nang nagbago sa itsura ko ngayon, dapat hindi mo nakalimutan kung paano mo sinira ang katawan kong ito nung panahon ng dakilang digmaan sa Tianyu, 8 taong na ang nakariraran. At sumigaw pa sa tuwa ang isang ito, 8 taon, ganun katagal kong daladala ang kahihiyan na ginawa mo sa aking katawan, ngayon araw na ito ay makakamit ko na ang aking paghihiganti. At patuloy pang nagsalita ang ahas, sabi nito, dahil sapagkat alaw namin sa digmaang iyon, ginamit kami bilang ebidensya, na piwersa ng Demons Kingdom Sect, at ng iba pang sect, walang nagawa ang aming sekta kundi ang magbayad, at saluhin ang lahat ng kasalanan, simula ng panahong iyon ang aming kinabukasan ay nasira na, at pinalayas rin, habang nagsasalita ang ahas, sabi ng ating bida, sira ulo ba ang isang ito? Sumigaw pa ang isang ito, lahat ng paghihirap namin, lalo na ako, iyon ay dahil sa iyo sinira mo ang buhay namin. Napakaswerte ko ngayon bata, dahil parehas kayo ng prinsipe na tatapusin ko ngayon, para lang mawala ang galit sa puso ko. Sabi naman ng ating bida, ikaw pala ang buwisit na ahas na sinasabi nila. Nagpalat ka lang ng balat, muntik na kitang hindi makilala. Agad pumunta sa likuran ng prinsipe, sabi nito, Master Zhou kasama ka na ngayon sa gulo. Hindi ka na pwedeng tumayo lang at walang gawin, na ang ating bida naman ay parang nababagot ngayon sa napasok niyang gulo. Sabi naman nitong si Venerable Jin, kahit na sumali si Zhou Fan, pare-parehas lang kaming Radiant Stage, ang kalaban ay nasa Ethereal Realm Expert. Sabi naman ng ating bida, tama, at dahil kalaban na kita ngayon hindi ako pwedeng magpakita ng awa sa iyo, sabi ni Zhou Fan. Siya nga pala, matagal ko nang binayaran ang pagkakamali kong ginawa noon, sabi nito na biglang parang nabaliw ang isang ito, na hayok na pumatay. Agad namang naramdaman ng isang ito ang kapangyarihang taglay ng ating bida, kaya natigilan ito. Sabi nito, paano nangyari iyon? Siya ay isa lamang Radiant Stage, bakit parang ang mga paa ko ngayon ay nalubog sa lupa?
Naramdaman iyon ni Elder Snake dahil sa takot, iyon ang sinasabi ng kanyang katawan, na hindi niya namalayan ngayon ay nasa likuran na niya ang ating bida. Dito ay dahan-dahan, niyang nililingon ngayon ang nilalang na nasa likuran niya. Kaya lang heto si Joe Fan, magpapakawala na ng isang One Punch Man na suntok sa kalaban nito. At ayun na nga, sa lakas ng suntok ni Joe Fan ay parang nagpakawala ito ng isang Kamahami Wave. Sa lakas ng suntok ay wasak ang daanan, ganun rin ang pader, na may kung anong tumalsik papalayo. Sa pangyayaring iyon, ang apat na bugok na ito ay napanganganalang at napakagatlabi na lang sa pagkakabigla, sa pangyayaring hindi ka panipaniwala. Ang isang ito naman ay hindi na nagtaka, kaya mas lalo itong natuwa sa kagalakan, napakagaling, sabi nito. Tuluyan na kayang natalo ni Joe Fan ang Elder Snake. At mahahanap kaya ng ating bida ang hinahanap nitong lugar. Abangan!